Mahal mga anak, ang imperyo sa ibang bansa, naipanalo ko na para sa ang aming pamilya, makakasama na sa wakas. Madam, nauwi na po kayo? Malapit na po si Don at ang 3 prinsesa regalo po ito ni Don para sa inyo. Salamat, Yaya Rosa. Madam? Anong gagawin mo? Gagawin? Siyempre, para mawala ka sa mundo. Dahil ang imperyo ng Reyes ay umabot na sa tuktok. Wala nang silbi ang isang matandang babae. Yaya Rosa! Yay, Rosa! Ayos ka lang? Tatawag ako ng ambulansya! Joan, Liza, Celine, ako ang tunay ninyong ina. Una ninyong tinulungan ang babaeng ito. Huwag mong tawaging puta si Yaya Rosa! Mula pagkabata, wala ka sa bahay. Si Yaya Rosa ang nag-alaga at nagpalaki sa amin! Anong nangyayari sa inyong dalawa? Pinaghandaan ko ang regalo para sa pag-uwi ni Madam. Ngunit gusto niya akong patayin. Sabi pa niya, wala na akong silbi sa pamilya Reyes. Mas makakatipid kayo kung patayin niyo ako. Since gusto ni Madam akong patayin niya na lang ako. Mahal, bakit ka ganito kasama? Ina, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka naging ganito? Sa mga taon na, sinasabi ni Yaya Rosa na laging nasa labas at gustong agawin ang mana ni tatay. Hindi ko akalain na totoo lahat. Huwag kayong maniwala sa babeng ito. Sa loob ng 20 taon, nagpapatakbo ako ng negosyo para kayong lahat makapamuhay ng maganda. Antonio, sumagot ka! Sumagot ka! Antonio, pinapalaki ko ang anak mo. Huwag maniwala sa ina mo. Sa mga taon na naglilibot lang siya sa labas. Sa loob ng 11 taon sa pamilya Reyes, ako'y naglingkod. Tulungan si Madam, palakihin ang 3 sa huli. Dayuhan lang ako. Ngayon, ang 3 prinsesa ay malalaki na. Wala na akong silbi sa pamilya Reyes. Patayin niyo na lang ako. Hindi ganyan! Hindi ganyan! Huwag kayong maniwala sa kanya. Mahal, kasama mo. Kitang-kita ang takot ni Yaya Rosa. Dapat hindi kita pinakasalan. Ina, pinapahiya ako na ikaw ang aking ina! Wala akong ganitong uri ng ina! Nahiya ako. Since gusto ni Madam akong patayin niyo na lang ako. Wala na akong buhay! Pasensya na, Madam. Mababayad ako ng buhay. Ina, patay na si Ina! Tatay, tatawag ba ng pulis? Huwag tawagan ng pulis. Huwag tawagan ng pulis. Hahanapin ko ang mga tao para itapon ang katawan. Ang nangyari ngayon, walang dapat Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin na namatay kayo sa ibang bansa at hindi na bumalik. Oh, Yaya Rosa, tulungan ka namin magpahinga. Naking si Yaya Rosa sa ospital. Yaya Rosa mula ngayon, ikaw ang aking ina. Ang babaeng ito Ay, hindi namin kilala. Kung mabubuhay ako ulit, pagbabayarin ko kayong lahat. Hindi ako patay. Hindi ako patay. Ang nangyari ngayon, walang dapat magsalita. Kahit isang salita. Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin ninyo ang inyong ina ay nasa ibang bansa, namatay sa sakit, hindi na bumalik. Opo. Dapat pa akong tinusok ni Rosalinda at namatay? O baka, nagbalik ako sa 3 taon na ang nakalipas noong umuwi ako para sa aking kaarawan. Ako ang tumatanggap ng bisita ni Don Antonio. Sa mga nakaraang taon, marami akong kilalang binata. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Madam, kailan kayo bumalik? Ako na po ang mag-aasikaso sa inyo.
Yaya Rosa, bakit mo siya asikasuhin? May kamay at paa naman siya. Hayaan niyang gawin. Toto, puro lang kumuha ng pera. Umalis ng matagal. May milyon-milyong pera. Di alam kung ilang boylet ang pinapakain. Uy, huwag mo sabihin yan. Ina mo pa rin siya. Yaya Rosa, huwag mo na siya ipagtanggol. Di ko alam paano ako naging anak ng isang malandi. Parang ang mga diutang na loob na anak, sumusunod kay Rosalinda at hindi na ako kinikilala. Nung nakaraan, ayaw nila akong iliping. Madam, may utos po ba kayo? Maron, walang utos. Sa buhay na ito, hindi ko na uulitin ang pagkakamali. Madam, bakit po niyo ginawa yan? Ina, bakit mo sinapa si Yaya Rosa? May sakit ka ba? Anong masama? Wala kayong ligtas sa akin. Madam, bakit yung sinampal ang mga binibine? Parusahan niyo na lang po ako. Tama si Yaya Rosa. Ikaw ay isang masamang babae na may pusong ahas. Para na ang aking pagiging ina ay masama sa inyong paningin. At hindi lang ngayon. Tama, masama ako. Ano ang magagawa nyo? Malaki ang tulong ni Yaya Rosa. Habang ikaw ay nagwawaldas na yaman ng pamilya, si Yaya Rosa ang nag-alaga sa amin 3 magkakapatid. Sinampal mo siya, kailangan nung ipaliwanag. Tama! Ipaliwanag mo sa amin! Ang ingay nyo! Anong ginagawa nyo? Ama, tulungan niyo po kami. Nung umuwi si Ina, parang nabaliw. Sinampal na kami at si Yaya Rosa. Si Yaya Rosa ay walang ginawang masama. Bakit mo siya sinampal? Malamang ay nagkamali ako ng damit. Sinuot ko ang lumang damit ni Madam, kaya siya nagalit. Handa akong parusahan. Dapat kang parusahan, pero hindi lang isang sampal lang. Para dito, parusa sa paninira, pagbabadmouth sa akin, pag-impluwensya sa pamilya. Para dito, parusa sa paglabag, paglimot sa iyong lugar. Para dito, parusa sa masamang hangarin, pag-isip ng hindi nararapat. Marilu, tama na! Ano gagawin mo? Patulugin mo ba ako na siyang ama ng pamilya? Tama, ayoko na dito. Kayo na lang magsama sa babaeng yan. Ay naku, kayong tatlo! Ano ginawa niyo sa kanya? Noong ika-22 ko ay ikinasal kay Antonio. Sa edad 24, si Joan ay naging bahagi ng pamilya. Sa edad 25, ipinanganak sina Liza at Celine. Sa edad 28, nagkaroon ng krisis ang Reyes Holdings. Hindi pa ako nakapag-fulfill ng tungkulin bilang ina na ako'y pumasok para iligtas ang kumpanya. Parang kailan lang, 20 taon na ang lumipas. Ngayon, ang Reyes ay pinakamayaman. Ang aking mga anak ay malaki na. Ngunit ako ay naging isang estranjero. Walang tigil akong nagtrabaho. 20 taon. Naging sakit ang pagsusumika. Sa huli, Wala akong nakuha. Okay. salamat, kakapangasiwa. Walang anuman. Samantha, Sam, ako ang mapapaganda ng buhay ninyo. Ngunit, pangako ninyo sa akin, pag may pera na ibalik ninyo sa bahay ampunan, Huwag po kayong mag-alala. Panatiliin ko itong bukas habang buhay at aalagaan ko kayo habang buhay. Ako rin po. Okay. Samantha. Sam, sinabi ko sa inyo na ibibigay ko ang magandang buhay. Ngayon, baka hindi ko matupad.
puso. Kama. Ina! Ninang! Anong nangyari? May gamot sa bag! Bilis! Okay na ako. Dito. Narinig namin ni Samantha na bumalik kayo. Kinansel namin lahat ng trabaho para puntahan kayo. Opo. Trabaho? Matapos ng kolehiyo, nagnegosyo si Kuya. Nagbukas siya ng kumpanyang teknolohiya. Espesyalista siya sa paggawa ng programa. Maganda. Hindi na ninyo kailangan ng tulong ko. Ina, anong sinasabi ninyo? Ang pag-aaral namin ni Samantha ay dahil sa tulong ninyo. Wala pa kaming naitutulong. Oh, Ina! Ako at si Kuya may surprise para sa'yo. Surprise? Abang ka mo. Anong surprise? Parang lihim pa. Ina, malalaman mo rin. Ina, surprise! Paano ninyo nalaman na birthday ko? Siyempre, alam namin. Gusto naming dalawa na magdiwang ng birthday mo. Ngayon, natupad din ang pangarap. Maligayang kaarawan. Yaya Rosa, magpakasal ka na lang kay tatay para pag lumabas tayo, meron kang pangalan. Anak, huwag mong sabihin yan. Katulong lang ako. Bakit mo sasabihin yan? Sa puso namin tatlo, ikaw na ang aming tunay na ina. Yaya Rosa, bakit ka nasugatan? Sino ang may lakas ng loob na manakit sa'yo? Sino pa ba? Siya na nag-anak sa amin, pero hindi kami pinansin ng masamang babae. Ate, dapat ipaglaban mo si Yaya Rosa. San si Ina ngayon? Nalunod siya sa galit. Pinagsampan niya ang buong pamilya. Walang paliwanag, umalis na lang siya. Umalis siya? Opo, walang dinala, umalis na lang. Idinatapon ng katulong ang mga gamit niya. Walang kwenta! Tigil! Ginang Joan, sabi ni Ginang Nisa, walang gamit ng silid na ito. Pinapalinis na kami. Umalis kayo! Ho? Bakit ang kwarto ni Ina naging gulo-gulo? Maraming kamot. Abnormal na puso. High blood. TB. Anemia. Habang tayo ay umiiwas sa kanya, siya... Para sa mga anak, kailangan kong lumaban. Laban lang. Plano ito noong 20 taon na ang nakalipas. Ang mga taon na ito, si Ina ay lumalaban para sa kumpanya.
Hindi ito katulad ng sinabi ni Tatay at Yaya Rosa. Ina. Anong problema, Joanne? May iniisip ka? Siguro gusto ng ate mag-asawa. May nililigawan na siyang binata. Huwag mo na mag-crush ate, kain na tayo. Sabi ko nga, bukas, samahan natin si ate, mag-mall tayo. Bumili tayo ng damit para masaya si ate. Liza, Celine, alam niyo bang kaarawan ni Ina? Bakit pa kailangan? Ang bruwang yon ay may mukhang modiwang. Ngunit ang kaarawan ni Yaya Rosa ay tanda ko pa. Agosto 9, tama? Alam po ni Gina Celine ang kaarawan ko. Masaya ako. Celine, bagaman lagi siyang nasa labas at minsan ay nakakalimutan tayo, pero siya pa rin ang ating tunay na ina. Ang paggalang sa magulang ay tradisyon ng mga Chino na ipinasa sa maraming henerasyon. Aminado ako na ang aking pakikitungo kay ina ay hindi maganda. May kasalanan ako. Lisa, Celine, dapat din ba kayong ayusin ang inyong ugali? Sapat na. Huwag mag-awe. Kain muna. Pau, nangyari na. Ngunit ngayon ang kaarawan ni Ina. Sa mismong kaarawan niya, tinanggal natin siya sa bahay. Baka wala siyang pera ngayon. Baka hindi pa siya nakakain. Sa dami ng pagkain, wala akong gana. Lisa, Celine, galit na galit si Ina ngayon. Bukas, sumingi tayo ng tawad. Hanapin natin siya. Okay ba? Nina, bakit hindi ka sa Pamilya Reyes nung kaarawan mo? Opo, nanay. Pumunta kami sa Pamilya Reyes. Pero hindi ka namin nakita. Umalis na ako sa Family Reyes. Wala na akong kinalaman sa kanila. Ang negosyo ng Reyes ay wala na rin kinalaman sa akin. Ano? Ang gulat ninyo. Kain muna tayo. Wala lang naman. Isang grupo lang ng walang utang na loob. Ninang, mula ngayon, ako at kuya na ang mag-aalaga sa'yo. Ipangako namin na ipaparamdam namin sa'yo ang kaginhawaan. Opo. Magaling lang kayong dalawa mapatawa. Nanay, ano ang susunod na plano? Kailangan ba ni Samantha sumama sa'yo magbakasyon? Opo. Ang kumpanya ni Sam gumagawa ng programa. Sa susunod na 3 taon, ang global na pag-unlad ang may pinakamalaking potensyal. Platform ang delivery. Sam, may karanasan ka ba sa platform ng delivery? Platform ng delivery. May kaalaman ako dito. Ngunit walang kinabukasan. Hindi kasing ganda na express. Di ba na pinursike? Sunod kay nanay. Sumali sa delivery. Ako ang magtutulak. Ipapakita natin ang galing natin. Opo, sunod kay nanay. Opo, kain na tayo. Tara! Kain pa. Opo. Nanay, kumain na kami. Kain ka din. Nanay, ito ay nirerenta ko lang. Maliit lang at di pa naayos. Nanay, hintay lang po sa labas. Ako at kuya muna mag-ayos. Walang problema. Tulungan natin. Gusto nating lumago, ayusin muna natin ang opisina. Opo. Anong lugar to? Pangit naman ang opisina. Ate John, sa loob ng maraming taon, nagnakaw ng pera si nanay. Paano siya mapupunta sa lugar na to? Nagtanong ako. Nakita siya dito. Tingnan natin. Bakit nandito si nanay nagtatapon ng basura? Hindi dapat. Dapat ba siya nagilibang sa pera? Sa totoo lang, ang baho dito. Ina, huwag na po kayo magtrabaho ng marumi. Umuwi na po tayo. Para saan pa? Ina, ano man ang mangyari, magkapatid pa rin tayo. 3 kaming anak mo. Anak? Sabihin niyo nga, sa nakaraang taon, ilang beses akong umuwi. At naalala niyo? Alam niyo?
ang kaalaman niyo sa akin ay mas kaunti pa kaysa sa kasambahay. Hindi po. Turunan po ako kay tatay sa negosyo. Liza at Serene ay mahilig lang maglaro. Ang sinasabi mong negosyo ay mga inuman at gimmick? O kaya ay kayong tatlo nag-inuman para sa kaarawan at iniwan ako sa lamig buong gabi? Boss Marilu, may order sa Europa na 70 bilyon. Kailangan niyo po pirmahan. Ipalpaliban ng online meeting na ilang oras. Walang mas mahalaga kaysa sa kaarawan ng aking anak. Hello? Ang tinatawagan mong numero ay hindi sumasagot. Hello? Ang tinatawagan mong numero ay hindi sumasagot. Hello? Ako ang ina ng 3 prinsesa ng Reyes. Pakiabot sa aking mga anak na lumabas sila. Gawa ko ang cake para sa kaarawan. May sorpresa pa. Opo. Ngayon, ang kaarawan ni Joan. Tara, mag-toast tayo. Happy birthday, ate! Tara, toast tayo! Happy birthday! Mga binibini, may nasa labas na nagsasabing ina nyo at gustong makita kayo. Gawa niya mismo. Si Ginang, baka humihingi na naman ng pera. Ay nako, hayaan na lang siyang maghintay. Sabihin, nasa meeting kami. Masaya naman malamig na yon. Hayaan nating lamigin siya. Opo. Tara. Ate, ano ang tinitingnan? Tara, toast tayo! Toast tayo! Happy birthday! Ginang, sabi ni Boss Reyes, maghintay muna po kayo. Nasa meeting po siya ngayon. Sige, hintayin ko. Ginang, bakit hindi pa kayo umalis? Tapos na ba sila? Hindi niyo po alam, pumalis na po ang 3 binibini sa likod na pinto. Umalis na? Opo, umalis na. Ina, huwag na nating balikan ang nakaraan. Mula ngayon, aalagaan ka namin. Happy birthday! Mali ang inyong alaala. Ang aking kaarawan ay kahapon. Kayong 3, di nyo man lang maalala ang aking kaarawan. Palagi sinasabing, aalagaan nyo ako! Hindi ba kayo nahihiya? Isang araw lang naman ang patakaiba. Kailangan daw magreklamo. Ina. Ina, anong problema? Boss Reyes, bakit kayo narito? Sino kayong dalawa? Alam ko na, may kakaiba sa pag-alis ni Ina Palibasa. Kayong 2 probinsyano ang may gawa nito. Pinagkidnap niyo si Ina. Ipapamukha ako sa'yo. Liza, parang si Rosalinda, palaging pinagbigyan ka. Palaging ipinagmamalaki na ikaw ay prinsesa. Sunod-sunod ang suntok. Ina, anong relasyon mo sa dalawang ito? Hindi sila mga taong walang pangalan. Sila ang aking mga anak. Ana. Ina, ang dami mong anak. Di pa sapat kami 3, May. Iba ka pang lalaki. May 2 ka pang anak sa labas. Walang hiya ka. Alam mo ba, ang ginagawa mo ay binababa ang pangalan ng pamilya Reyes. Liza, tumahimik ka! Ina, palaging pinagbigyan si Liza. Matagal na. Huwag niyo po siyang sisihin. Pumunta kami dito dahil gusto ka namin dalhin sa bahay. Maniwala po kayo. Sa susunod, aalagaan po namin kayo. Okay, pwede akong umuwi, pero may kondisyon. Tinabayaan ka nung nagwala ka. Ngayon, nagpakumbaba kami. Para umuwi ka, may mukha ka pa magpatawad. Ano pa bang kondisyon? Siguro, hihingi na naman ng pera. Pwede akong umuwi, pero kailangan kong makita na kayong 3 magtutusok ng isa-isa si Yaya Rosa Payag. Ba kayo? Ina, anong sinasabi mo? Nagsuot lang si Yaya Rosa ng damit mong ayaw mo. Papatayin mo kami sa kanya? Nanonood ka ba? Ina, palitan mo ang hinihingi. Walang katapusan ang yaman ng Reyes. Kung maghihingi ka, hindi lang 1 bilyon. Kahit 10 bilyon, ipapadala ko kay tatay.
huwag ka na magtampo ha. Umuwi na tayo. Akala nyo ba nagbibiro lang ako? Biro lang? Akala nyo ba nagpapanggap lang ako ng hihingi? Ina, sa sinabi mo, hindi ka pala sisiyahan sa 10 bilyon? Bakit mo kailangan ng malaking pera? Para saan pa? Siyempre, para gamitin ang pera sa 2 ampon niya. Ate. Dali. Ngayon, ninyo nakita ang tunay na kulay ng babae nito. Mas mabuti si Yaya Rosa sa kanya ng 100, 1,000 at milyong beses. Huwag natin siyang bigyan ng pera. Huwag mong insultuhin ang ina ko. Hayop ka! Sumagot ka pa? Anong karapatan mo? Humalis! Subukan mong saktan ang kapatid at ina ko! Sapat na! Huling babala ko sa inyo. Kung ayaw ninyong ihiwalay si Rosalinda, huwag ninyong guluhin ako. Humalis! Ina, Huwag ninyong ipakita ang mga mukha ninyo. Ina. Bilang ina, ibinigay ko na ang lahat na makakaya para sa pagpili ninyo sa kanya, huwag ninyong guluhin ako. Hindi maganda ang kalusugan ng ina ko. Kung wala importante, huwag niyong guluhin siya. Ina. Ina. Hang in there, Ina! Ina, hindi ba kayo tunay niyang anak? Mag-isip kayo ng paraan. Ina, bakit nakatayo lang? Bakit kayo nakatayo lang? Isakay man lang ninyo sa ospital. Ina. Ang baho niya. Paano ko siya buhatin? Mahigit 3,000 ang damit ko. Kayo na lang ang magbuhat. Ano? Hayop ba kayo? Paano naging anak ni Ina kayo? Ina, hang in there. Isasama kita sa ospital. Umalis? Hindi ko pa nakikita ang bastos mong tao. Kung may mangyari sa akin, kaya mo bang bayaran? Sumunod sa kanila. Ate, dahil hindi niya tayo kinikilala, walang dahilan na magpakababa tayo. Pinipilit niyang maging makulit. Wala na lang tayong ina. Ano kalokohan yan? Kung sasabihin mo pa yan, baka hindi na kita kilalanin. Alis, tingnan natin si Ina. Ina! Pamilya, lumabas po! Ina! Kuya, magiging maayos ba si Ina? Huwag kang mag-alala. Matibay si Ina. Magiging maayos siya. Anong lousy na ospital to? Gusto niyo mong patayin si Ina? Sumupil ka! Magsalita ka pa! Hindi kita palulusutin! Totoo nga na may dahilan kung bakit umalis si Ina. Meron kayong 3. Imposibleng manatili siya. Ano sabi mo? Ulitin mo. Sapat na, huwag mag-away. Ako na ang mag-ayos sa tagumpay para sunduin siya. Ilipat si Ina sa pinakamagaling na pribadong ospital. Kayo 3 ang nagpabugbog sa kanya! Hindi niya kailangan ang inyong pagkukunyari! Umuwi na kayo! Masasabi mo ba na ang ospital na to makapagpagaling kay Ina? Kaya ko maglabas ng 100 milyon para ipatawag ang pinakahusay na doktor para damutin si Ina. Kayang mo ba? Tama si ate. Marami kaming pera. Kayo 2 mahirap. Anong ipagmamayabang nyo? Hindi ito tungkol sa pera. Wala kayong utang na loob. Kung magagamot ng pagmamahal, ano pang gamit ng doktor? Ngunit kung ang mga anak walang pagmamahal, kahit gaano kayaman, parang umiiyak sa libingan. Walang pinagkaiba. Sino ang nasabi mo anemia? Opo, pamilya, grabe ang kanyang anemia. Kailangan ng dugo. Sino ang magbibigay dugo? Sino ang magbibigay dugo? Ako. Ako na lang. Ako ang tunay na anak niya. Ang aking mga magulang ay uri ng dugo, BH2. Kaya sigurado akong pwede sumunod sa akin. Bilisan, dito. Matandang bruha. Laditang masungit sa amin. Sa huli, kami pa rin ang magiligtas sa'yo. Buti na lang advance na ang medisina. Pwede nang mag-donate ang kamag-anak. Kung hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Kayo 2. Lagi niyong sinasabing mabait kayo. Pero wala kayong lakas ng loob. Kuya, sumama kami. Tapos na. Papadonate ko na lang ang iba mong kamag-anak. Huwag na. Ako na lang. Patuloy lang. Patuloy.
Nurse, uri ng dugo din ni Samantha ay BH2. Pwede din siyang mag-donate. Huwag muna. Nagbigay na si Boss Reyes ng sapat na dugo. Maghintay na lang kayo sa labas. May nangyari sa pasyente. Ipapaalam ko sa inyo. Matandang bruha! Malas kami na ikaw ang nandito. Ang aking party ngayon, mapapaliban na naman. Celine, kung marinig ko ulit ang ganyan, huwag mong sisiin si tatay na ipapatupad ang batas ng pamilya. Hindi basta-basta ang nasa loob. Siya ang aming tunay na ina. Alam mo ba? Alam ko na. Humingi ng tawad kay ina. Kayong dalawa. Ina. Pasensya na. Ina, kami 3 bilang iyong tunay na anak. Sa iyong paggaling, aalagaan ka namin. Hindi na tulad dati. Papatawarin mo kami, hindi ba? Oh no! Hindi tugma ang dugo! May iniwan store ng pasyente! Ano? Hindi pwede. Ako namang tunay na anak nila. Paano magkakaiba ang dugo? Ate, pakatumba kong nurse, maling dugo kinuha. Paano mangyari na initugma ang dugo? Kitang-kita ko. Kinuha niya dugo ko dinala sa ER. Hindi pwede mapalitan. Kung hindi napalitan, ready tayo 3. May mga basta. Hindi pwede. May mali sa proseso. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Mula pagkabata, wala kaming malalang sakit. Si Yaya Rosa ang nag-aalaga. Walang blood test. Hindi inakala na mangyayari ito. Ate, matagal na nagloko si Bruha. E di, nasayang lang ang paghiing natin ng tawad. Ang problema sa dugo ay na-stabilize na. Ngunit sa susunod, hindi na pwedeng may pagkakamali. Sino sa inyo ang uli ng dugong BH2? Ako ang BH2! Naso? Paano naging ganito ang sitwasyon? Ina, gising ka na? Ina, sabihin mo, si Antonio ba ang aking tunay na ama? Ina, sabihin mo sa akin, si Antonio ba ang aking tunay na ama? Matandang bruha! Alam namin na malandi ka. Sa loob ng maraming taon, marami ka ng kasalanan. Sa bagay na ito, kung hindi mo ipaliwanag sa amin, kami 3, hindi ka namin titigilan. Ang babaeng tulad mo nun ay dapat ikulong sa baboy! Kayo ay tunay na anak ni Ina. Bakit kayo ganyan magsalita? Hindi pa nga natin alam kung tunay. Baka si Yaya Rosa ang aming ina. Tama! Kung kay Yaya Rosa kami, wala kang kinalaman. Sa amin, masaya ako ron. Mahina pa si Ina ngayon. Anong pinag-uusapan ninyo? Masasabi ko ang gusto ko. Ano ba, pakialam mo? Umalis ka dyan! Ina, ang uri ng dugo ko, bakit iba sa'yo? Ate, ang ganda ng damit mo. Ina, ako ang pinakamalapit sa'yo. Ikaw din ang pinakamalapit sa akin, di ba? Walang katotohanan. Ako ang pinakamalapit kay Ina. Si Ina din ang pinakamalapit sa akin. Huwag kayong mag-away. Ako ang ate. Si Ina ay pinakamalapit sa akin. Tama ba, Ina? Mahal ko kayo. Halika. Sapat na! Ina! Bumalik ka na sa kama? Nurse! Huwag na. Ang aking pamilya, ako mismo ang mag-aayos. Ina, ako may kasalanan sa dalawa. Wala kang pakialam. Ngayon, ako mismo ang mag-aayos sa 2 suwael na anak. Matandang bruha, ikaw ngayon ay isang mabahang puta. Bakit ka nakatingin? Sino nagbigay ng lakas? Hindi lang kayo titigan. Haharapin ko kayo sa paglabag sa utos at pagsasalita ng walang respeto. Bakit mo kami sinampal? Di man ako sinampal ni Yaya Rosa. Bakit? Dahil ako ang nagpalaki sa inyo mula pagkabata. Palagi ni Yaya Rosa ang sinasabi. Di ninyo iniisip kung wala ako? Matagal na kayo namatay sa gutom. Ang kwintas na ito, sa inyong kaarawan. Pinagawa ko ito
Para sa inyo, para sa inyong kaligtasan. Ang aking hangad ay maging magkakaugnay. Ngunit wala nang dahilan na isuot pa ito. Ina, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabing nahihiya kayo sa akin at pinag-iimbentuhan na may iba akong lalaki gusto ninyong ihiwalay sa akin. Kaya ngayon, tatanggalin ko kayo sa pamilya. Di na ninyo kailangan isipin ang inyong pinagmulan. Wala na tayong relasyon. Bukas, ipapagawa ko ang dokumento. Mula ngayon, ako at tayong tatlo, walang ugnayan na. Umalis kayo! Umalis na nga! Para naman malimos kami para maging ina namin. Ay! Ina, si Liza at Serena ay bata pa. Huwag niyo silang saktan. Ang sinabi ko hindi mo narinig. O hindi mo naintindihan. Ina, 500 milyon. Tanggapin niyo. Ako na ang magayos sa Tagumpay Medical. Hilipat ka doon. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Ina, sa kabila na lahat, sa aming tatlo, may utang na loob kami. Kung kailangan niyo kami, kahit nasang sulok ng mundo, isang tawad lang. Nandito kami agad. Magpahinga na po kayo. Hindi na po ako magkabala. Ina, magpahinga po kayo. May malaking pagkakamali to. Kung hindi, paano hindi magkatugma ang dugo ni Boss Reyes? Normal lang na hindi magkatugma. Hindi siya talaga ang aking tunay na anak. Ano? Hindi talaga anak ni Boss Reyes? Palagay ko, dahil sa dugo talaga, kaya hindi nag-match. Ina, ano ba talaga ang nangyayari? O baka, totoo? Walang utak. Anong iniisip mo? Ina, huwag na po kayong magpakabitin. Ang totoo, si Joan at tayong dalawa ay mas malapit sa isa't isa. Siya rin ay galing sa bahay ampunan ng Dalisay. Noong siya ay sanggol pa, ang kanyang tunay na magulang ay itinapon siya sa harap ng bahay ampunan. Subalit, walang pondo ang bahay ampunan at hindi siya maampon. Ang aking siyang tagapangasiwa ang lumapit sa akin at ipinagkatiwala sa akin si Joan. Ganun pala. Bakit hindi mo na lang sinadiretsohin? Para hindi ka nila hinaharap? Kung maniwala sila, kahit walang paliwanag, hindi nila ako isipin na may problema. Kung hindi maniwala sila, kahit ipaliwanag ko, ang kapalit ay mas malaking paninirang puri. Totoo po bang iwan mo sila? Hindi ka na babalik sa pamilya Reyes? Hindi na. Nakita ko na. Ang pamilya Reyes ay hindi para sa akin. Mula ngayon, sapat na ang inyong dalawa. Gusto ko na kayong dalawa ang magbiriwang ng aking kaarawan. Yehey, Ina! Kuya, may tahanan na tayo. Magkasama na tayo ni Ina. Ina, ikaw, magpahinga ka dito. Sabi ng doktor, napagod ka lang. Kung magpapatuloy, baka magkasakit ka. Huwag kang mag-alala. Sa pera, ako at si Samantha na ang bahala. Ikaw, magpahinga ka na lang at mag-enjoy. Walang problema. Uminom lang ng gamot. Pero kung makikipa ko kayo, masaya at maayos. Ang sakit ng ina ay gagaling na walang gamot. Sam, sa internet, ang mahalaga ay bilis. Yung usapan natin, kailangan mong agad ipatupad. Ganito na lang, Ina. Magpahinga ka dito. Tatawagin ko na ang mga kasama sa negosyo. Mag-usap tayo dito kung saan tayo pupunta. Okay. Ina, nandito na lahat ng kasama sa opisina. Pwede na po kayo magsalita kung paano gagawin ang bayanihan delivery. Madali lang. Simulan natin ang proseso ng pagbili para maintindihan nyo. Isipin natin si Samantha ay may restaurant. Si Sam ay customer. Ikaw ay delivery rider. Ako ang nagpapatakbo ng platform. Ngayon, gusto ni Sam ng mansanas. Anong gagawin? Alam ko! Tawagan si Samantha at ipa-deliver niya. Subalit, anong connection nito sa platform? Kung sabihin ko, ang aking platform, may kontrata sa 10 kilometro na lahat ng tindahan. Anong gusto mong kainin? Pwede mong i-order sa aking...
Ang ibig ninyong sabihin, ang mga tindahan sa loob ng 10 kilometro ay maglilingkod para sa amin? Hindi lang yan. Baliktarin mo man. Ang tindahan ay nagseserbisyo sa lahat sa sakop ng delivery. Kung ganoon, para meron silang tindahan sa internet na walang limitasyon sa lokasyon. Oo, sa ganitong modelo, ang delivery app ay mag-operate para shopping app. Kung ang platform at negosyo ay may kontrata ng 20% na bayad sa serbisyo, kung ganon, Kung lahat ng restaurant dito, sa platform natin ay kumita ng 1 bilyon. Magkano bang kita natin? Para sa atin, ibawas ang sahod ng rider, ang kita ng platform hindi bababa sa 10%. Isa itong negosyo na sama-sama nating bubuhayin at wala limitasyon ng kita. Tita, ano po ang pangalan ng platform natin? Mas mabuti nating tawagin itong Bayanihan Delivery. Bayanihan, tuluman tayo. Tutuluman ko kayo. Ina, ikaw ang pinakamayamang pangunawa sa negosyo. Tiwala ako ang Bayanihan Delivery. Sa hinaharap ay magiging isang legendang negosyo. Magtuluman tayo. Gawin na! Sa pagbuo ng platform, sana kayo na ang gumawa ng programa. Walang problema. Tulungan tayo! Tutulungan ko kayo! Bayanihan Delivery! Sige! Ay, si Marilu ba nasa Menopause? Bakit siya naglayas ng bahay? Ang negosyo sa ibang bansa, hindi na niya asikasuhin. Don, may sasabihin po ako pero hindi ko alam kung dapat... Hindi ka estranjero. Sabihin mo, Don, dahil si Ginang Marilu ay nag-away na sa pamilya, kahit balikan ng 3 prinsesa, hindi na magbabalik ang dati. Kayo ang pinuno ng pamilya, pero sa pag-aari... Pag-aari? Ang ibig mo, gusto niyang hatiin ang kalahati ng aking pera? Sinasabi ko lang ang posibilidad. Ngunit sa sitwasyon niya, kailangan ninyong mag-ingat. Tama ka. Kailangan kong isipin. Marilu, kapag ikaw ay pinagbukod at pinaglabas, ang lahat mo ay magiging akin. Celine, Lisa, ang nangyari sa ospital, huwag muna natin sabihin kay tatay, ha? Ate, huwag kang mag-alala. Alam ko ayaw mong malaman na hindi ka tunay na anak ni tatay. Hindi namin sasabihin kay tatay. Ate, hindi ko rin sasabihin kay tatay. Kahit hindi ka tunay na anak, magpapatuloy tayong magkapatid. Salamat. Dapat nating ipagbayad ang matandang bruha at ang 2 bastardo. Antonio, Marilu ay nasa ibang bansa. 5 taon na tayo may relasyon. Ang kayang ibigay ni Marilu, kayang ko ring ibigay. Siya ngayon ay mahina. Hindi na makapagbigay ng anak na lalaki. Ngunit kayang ko. Payag ka bang hati kayo sa yaman? Wala man lang siyang binigay na anak na lalaki. Ay, ngunit ang yaman ng Reyes ay niya. Hindi ko magawa. Ako... Mga binibini, nasaan si Ginang? Tatay, mag-divorce na lang po kayo sa matandang bruha na yan. Sa ospital, sinaktan niya kami at pinagbaba kami. Pero sa kanyang ampon, bastardo ay pinapamahal na parang anak. Ano? Ampo ng anak? Ang matandang babae ay may iba na sa likod ko. Tatay, naging baliw siya at gusto kaming putulin. Wala siyang puso. Sa tingin ko, para lang makapaglandi siya. Walang hiya! Akala ko may pagmamahal at may utang na loob. Hindi ko akalain na niloko niya ako. Don, maaring matagal na may iba si Ginang. Ngunit, sapat na! Huwag ko siya ipagtanggol! Niloko niya ako. Ipagbabayad diyan! Imbestigahan ninyo kung sino ang 2 bastardo. Hindi ko sila tatantanan. Tatay, huwag kang mag-alala. Pupunta na kami. Dapat natin ipaalam sa lahat ng tao na ang sumuway sa Reyes ay walang magandang kapalaran. Dapat ipagbayad ang matandang bruha at ang 2 bastardo. Umbusin ba ni tatay si nanay? Hindi. Huwag hayaang lumala pa. Itay, ang relasyon ni Inay sa 2 bata ay hindi pa klaro. Baka naman tayo ay nagmamadali lang. Madali? Madalisan. Binaban niya ang aking muka at pinahiya ako. Kung magpatuloy ito, magiging katatawanan ako sa buong lungsod ng dagat. John, alam ng itay na mabait ka. Ngunit ang kabaitan ay dapat gamitin sa tamang lugar. Naiintindihan mo? Ita, opo. Ang inyong misyon ay kausapin ng lahat ng restaurant sa loob ng 20 kilometro. Imbitahan sila na mag-sign up sa Bayanihan Delivery. Sa bawat restaurant ay mayroon kayong 300 piso na bonus. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Naiintindihan ba ninyo? Apo! Isang kontrata, 300. Madaling kumita ng pera. Kumita tayo ng malaki. Walang oras na masayang. Magtrabaho. Opo! Inay, natapos ko ng unang batch ng riders.
Ang mga junior at senior ko sa kolehiyo ay magtatrabaho bilang delivery rider. Magaling! Ngayon, isa na lang ang natitira. Ngunit inay, parang kulang ang pera natin. Walang problema. Pinapuntahan ko na ang aking matalik na kaibigan para ayusin ito. Kaibigan, huwag kang mag-late. Ilang minuto pa? 10 minuto pa, Ginong Jaime. Mary Lou, hindi lang lumayas ka, kundi meron ka pang ampong anak. Pinahiya mo ako at ang pamilya Reyes. Ina, galit lang si Tay. Hindi kanya sinisisi. Gusto ka lang niyang uwi. Wala akong oras para pag-usapan ng tama at mali. Hindi ako uwi. Nakalimutan mo na ba, nung hirap pa tayo, ang ating pangako, na yung mayaman ka na, naging mayamang babae, nakalimutan mo na lahat. Ninuno ng Reyes, ako si Antonio Reyes. Sa sakit at pagtanda, sa kahirapan at kayamanan, magiging tapat kay Mary Lou habang buhay. Ninuno ng Reyes. Ako si Mary Lou. Mamahalin si Antonio. Ano man ang mangyari, hindi ko siya iiwan. May mukha ka pang panggiting ang pangako! Hanapin ko ang eksperto para itapon ang bangkay. Ang pangyayaring ito, walang dapat malaman. Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin ninyo, namatay siya sa ibang bansa at hindi bumalik. Ikaw ang unang sumira ng pangako, Antonio! Kuya! Natapos ko na ang pagpapamigay ng poster sa bawat silid-aralan. Gusto nilang subukan. Ganun din dito. Maraming mga junior ang gusto mo trabaho bilang delivery rider. Maganda! Kapag umikot na ang order, magkakapera na tayo! Tama. Hanapin natin si Ina. Nasaan ang dalawang ampon? Saan mo itinago? Paalala ko sa'yo, mag-ingat ka sa sasabihin. Sila ang aking mga anak, hindi sila ampon. Okay. Ang mga anak ng iba ay naging mahalaga. Ang sariling anak ay naging estrangero. Ang kapal ng mukha mo ay talagang nakakabilib. Palading matalino si tatay. Bakit ikaw ang kanyang napangasawa? Sugod! Ang babaeng ito na hindi marunong magpakababae, dadalhin ko sa harap ng ninuno ng Reyes Parusahan. At pagkatapos, palayasin ka! Takay, malaking masawa. Kailangan talagang dito. Kung kinikilala mo pa ako bilang tatay, huwag kang makialam sa pagpaparusa. Simulan! Itigyan nyo! Dala nyo siya. Itigil nyo! Subukan nyo lang galawin si Ina. Ina, ayos ka lang ba? Sa akin mo idaan! Huwag mong hawakan ng aking ina! Ang dalawang bastardo ni Mary Lou. Ama, ang dalawang ito ay mga anak ni Mary Lou sa labas na itinago sa iyo. Magaling ka, Mary Lou. Mas gusto mong mag-anak sa ibang lalaki kaysa mag-anak sa akin. Anong ginawa namin sa iyo para maging walang hiya ka? Antonio, hindi mo man lang alam ang buong kwento, pero binabastos mo na ako dito. Wala na akong masabi sa'yo. Dalawang bastardo nasa harap ko. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Boss Antonio, nagkakamali po kayo. Ako at si Kuya ay... May karapatan ka bang magsalita dito? Samantha, ayos ka lang ba? Marilu, bigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka pa humingi ng tawad, huwag mong sisihin na ipagkakait ko ang pera mo at mamatay ka sa gutom. Dapat lang, walang hiya. Kailangan lang pahirapan para sumunod. 5! 4! Ina, hindi ako nasasaktan. Huwag mo na kami alalahanin. Kami ni Kuya ay kayang mag-alaga ng sarili. Boss Antonio, sobra na ang ginagawa mo. Asawa mo ito! Asawa ko? Dati lang. Ngayon ay hindi pa humingi ng tawad. Di na siya magiging asawa ko. 2, 1, oras na. Wait. Bakit? Nang malaman mong ipapalayas ka? Nagsisisi ka na? Gusto mong bumalik sa pamilya Reyes? Marilu, huli na. Sino nagsabi na babalik ako? Antonio, huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Maaari kong talikuran ang yaman ng Reyes at umalis ng walang dala. Ngunit hindi ko hahayaan mong sakpan sila. Hina! John, huwag kang mang-awat dito. Ang bagay na ito, walang pagbabago. Ilabas ang kontrata. Pipirmahan ko na. Wala nang kailangan ipakita ang ninuno ng Reyes. Dahil sa dalawa, itinalikuran mo ang bilyon-bilyong yaman? Marilu, sana hindi ka Aya Rosa,
Madam, hindi Schrader. Marilu, ito ang kontrata. Pirmahan mo na. Umalis kayo lahat. Huwag na kayong mangistorbo pa. Tagapagbantay! Bigyan ng leksyon ang babaeng ito at ang dalawang walang kwentang ito. Sumangayon na si Ina na umalis ng walang dala. Bakit tayo biglang nagbago ng isip? Bagaman umalis si Marilu ng walang dala. Ngunit, may utang pa siya sa akin. Marilu, ako na ngayon ang yaya ng 3 prinsesa. Ikaw naman, wala ka ng halaga. Ang mga sampal na utang mo, babayaran mo ngayon. Yaya Rosa, huwag! Usapan nila ito. Bakit ka sumasali? Ichijiu! Ichijiu! Ginong Jaime ng puno ng saging? Bakit siya narito? Sino ka ba? Huwag mo akalain na, dahil may aso kang mata, ay pwedeng makialam sa pamilya namin. Guardia, palabasin siya! Antonio, ang anak mo ay napakayabang. Itigil niyo! Celine, si Ginong Jaime ito. Jaime o Jimmy, ang lungsod ng dagat ay teritoryo ng Reyes. Walang pwedeng makialam. Kung ayaw nyo, ako na lang! Walang utak! Si Ginong Jaime, importante nating kasosyo. Humingi ng paumanhin kay Ginong Jaime! Kasosyo? Ginong Jaime, ikaw po, sa kabila ng gulo, paumanhin po. Ginong Jaime, nag-aayos ako ng pamilya. Sa negosyo naman, pag-usapan na lang mamaya. Pumunta ako para sa negosyo. Ngunit, sinira mo ang aking negosyo. Sinira? Ginong Jaime, ang puno ng saging at ang Reyes Holdings ay patuloy na nagtutulungan. Ginang Reyes ay aming mahalagang kasosyo. Nilubag mo siya. Nagtanong ka ba sa akin? Si Mama ay kasosyo ng puno ng saging. Ina, siya pala ang kasosyo ng puno ng saging holdings. Ang sinasabing investor ay puno ng saging holdings. Ang babaeng si Marilu, bakit mabilis pumayag? Walang makuha. May bagong kakampi pala. Bitawan ang aking kasosyo! Jamie, pasensya na. Nakakahiya. Masaya akong ligtas ka, kaibigan. Ginong Jaime? Biro ng po ba? Bagaman ang aking asawa nag-uusap sa puno ng saging group, pero hindi siya kumakatawan sa Reyes. Ako ang pinuno ng pamilya Reyes. At saka, hiwalay na kami. Dapat ako ang kausapin ninyo. Hiwalay na kayo ni Ginang Reyes. Oo, ang babaeng tulad niya, hindi karapat-dapat kumatawan sa Reyes. Kung hindi pa hiwalay, baka magkaroon pa ng anak sa labas. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw na walang galang, lalong hindi karapat-dapat. Ama, pinapalo niya ako. Pangalawang anak, ang pisingin mo na mamaga. Ang pamilya Reyes ang pinakamayaman dito. Kailan tayo naging ganito? Ama, mayaman naman tayo. Bakit kailangan natin respetuhin ng kasosyo? Bayaran natin siya hanggang malugi. Hindi ko matanggap. Oo, bayaran natin siya. Antonio, parang gusto ng dalawang anak mo makipagsapalaran sa akin sa negosyo. Ginong Jaime, wala po sa tamang gulang ang mga bata. Matagal na tayong kasosyo. Malapit tayo sa isa't isa. Pagbigyan mo na ako, alalahanin natin na pagkakaisa ang susi sa tagumpay. At kung hindi ko ibibigay, ang hiling mo. Ginong Jamie, ano ang ibig mong sabihin? Magkasama tayo ng matagal. Hindi pwedeng dahil sumagot lang ang mga bata, ay gusto mong mag-away sa akin, yung partner mo? Antonio, sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit tayo nagtutulungan, hindi dahil sa iyong pangalan, dahil kay Ginang Reyes. Ngayon, hiwalay na kayo ni Ginang Reyes. Ako, wala nang dahilan na makipagtulungan pa. Ang mga negosyo sa ibang bansa ba ay pinangangasiwaan ni Ina? Plano ito noong 20 taon na ang nakalipas. Sa loob ng mga taon na ito, si Ina ay patuloy na nagtatrabaho para sa kumpanya. Wala kang pakialam. Wala kaming pakialam. Tama! Kami na lang 3 magkakapatid. Mas magaling kami sa inyo. Magtigil kayo. Itay, baka si Ina nitong mga taon patuloy na nagtatrabaho para sa pamilya. Paano ang kasunduan ng diborsyo? Don, huwag kang babalik kay Marilu. Tsaka, buntis ako ng iyong anak na lalaki. Si Yaya Rosa ay buntis ng aking anak na lalaki. May anak na lalaki ako!
May anak na lalaki ako. Jamie, wala na akong kinalaman sa Pamilya Reyes. Ang pakikipagtulungan mo sa Pamilya Reyes, pwede mong itigil kahit kailan. Okay, itutuloy na natin ang pagbawi ng pondo. Hindi! Huwag mong bawiin ang pondo! Ama, bawiin mo na lang. Hindi naman malaking pera. Walang utak! Puno ng saging at pundasyon ng Reyes. 1 bilyong proyekto ang pinagkasunduan. Kung ibabawi ang pondo, mahahati ang presyo ng stock. Mahahati? Ganun ba kalala? Ginong Jaime, hindi ako pumapayag. Pinapahamak mo ang Pamilya Reyes. Antonio, hindi ka karapat-dapat na turuan ako. Kalihim, agad na ipaalam sa board ang pagbawi ng pondo. Hindi, Ginong Jaime, huwag mong bawiin. Pasensya na sa ginawa ko. Sumagot ang 2 kong anak. Humihingi din ako ng paumanhin. Ginang Marilu, ikaw na ang bahala. Marilu, mag-asawa tayo ng matagal. Pakiusap, bigyan mo ako ng muka. Sinumahan ko pa ang 3 anak at sinadyang ipakiusap sa'yo. Ikaw mismo ang tumanggi. Anong gusto mo talaga? Ina, huwag hayaang bawiin ng pondo. Pakiusap. Antonio, pwede akong makiusap kay Jamie. Ngunit ngayon, sa harap ko mismo, palayasin mo si Rosalinda, ang putangin ng yan. Pagbibigyan mo ba ako? Palayasin ako sa Pamilya Reyes! Antonio, huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Si Rosalinda ay buntis ng aking anak. Hindi maaaring mawala ang lahi ng Reyes. Pwede bang iba na lang? Kung magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Bibigyan kita ngayon, mismo! Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang, ang putaminang ito ay mapahamak. Antonio, huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Huwag mag-alala. Hindi ko hahayaan siyang saktan ka. Marilu, huwag kang lumampas! Alam mo, dinala ko ang 3 anak para magpakumbaba at ipauwi ka. Hindi ko akalain na ganito ka kasama. Jaime, gawin ang trabaho. Alisin ang pondo. Putang ina mo! Ganito ka pala kasama. Ina. Marilu, ang tigre ay hindi kinakain ng anak. Umalis ka lang nang walang dala. Hindi ka naman patay. Sa oras na ito, hindi mo man lang tulungan ng Pamilya Reyes, baliktad pa ang ginawa. Nagdulot ng malaking pinsala sa Pamilya Reyes. Hayop ka ba? Matandang babaeng tuod! Sinusubukan namin lumuhod sa ospital, hindi ka pa rin umuwi! Ngayon, gusto mo pang pagutang ang Reyes? Huwag mag-alala. Pagtanda mo, hindi kita aalagaan. Hindi ko kailangan ng suporta ninyo, Jamie. Walang kailangang ipagpatawad. Alisin, ang pondo mo yan mismo. Totoo nang tinanggal ang pondo? Ang aking pera! Ginang Reyes, ang usapang negosyo, pag-usapan natin sa ibang lugar. Sige. Makasalamat. Samantha, Sen, tara na. Akala mo ang 3, walang utang na loob mong anak ay lumuhod sa ospital para akong pauwiin? Gusto nila akong pagalitan. Galit sila? Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Jamie, ipapakilala ko, siya ang aking ampon, si Sam. Siya ang aking ampon na babae. Ginong Jaime, kilala na kita. Ikaw ang aking idolo. Idolo mo ako? Idolo mo na lang si Ginang Marilu. Siya ang tunay na henyo sa negosyo. Kahit si Ginong Jaime ay napakataas ng tingin kay Ginang Marilu. Siyempre naman, ang puno ng saging group ay Ginang Marilu. Ang naglutas ng krisis at saka ang Reyes Holdings ay umabot sa ganito dahil kay Ginang Marilu. Huwag muna natin pag-usapan. Umupo muna tayo. Jamie, plano ng Bayanihan Delivery. Tingnan mo. Perfecto! Wala akong nakita na perpektong plano gaya nito. Marilu, samahan mo ako dito. May pag-asa. Parang si Ginong Jaime mag-i-invest ng milyon. Marilu, magkano ang hinihingi mong investment? 7 bilyon. Para sa puno ng Sagin Holdings, 30% ng shares. Sats bilyon? Ang laki ng pera. Parang hindi sulit. Para makakuha ng malaking investment, talagang mahirap. Maikay ka ng presyo. Hangjoy from Chibilio, 51% ang shares. Full control. Earth of a billion? Ako? Hindi ko pa nakita ang daming pera. Hindi pwede ang control. Fixed price, 10 billion. 30% share mo. Wala na kung ayaw.
Okay. Bihira makatagpo ng ganitong proyekto. At saka, ikaw mismo ang magpapatakbo. Mahirap talagang hindi kumita. Sa iyo talaga, walang makuha na discount. Kung pinabayaan kita, ang Reyes Holdings ay kontrolado mo na. Okay, deal. Mapupunta lahat ng pera sa 3 araw. Samantha, Sam, ngayon pwede na kayo magsikap. Marilu, dahil wala ka na sa Reyes, pwede ko na ba silang simulan i-harvest? Ikaw bahala. Cheers! Itaw magsalita! Sabi ni Mary Lou, nagsalita kayo ng masama. Totoo ba yan? Totoo po. Si Celine at Liza. Nagsabi lang ako ng totoo. Si nanay ang may kasalanan, hindi kami. Bilang ate, hindi sila marunong? Hindi ka rin marunong? Ha? Kayo rin dalawa! Ako! Alam ba ninyo tatlo? Dahil lang sa sinabi ninyo na wala ng halos 100 bilyon ng Reyes. Hanggang ngayon, bumababa pa rin ang stock. Kayo tatlo, punta na kayo sa bodega at magkulong hanggang sa maghilom ang galit ko. Ikaw din, Yaya Rosa. Kung magawa mong palabasin ang 3 yan o bigyan ng pagkain, sisimutin din kita. Poe. Bakit nakatayo lang? Agad tayo pumunta! Yaya, Rosa, palihin mo na lang kami. Palabasin pa kay usap ko. Masasaktan ka ba na kami? 3 ay kulong. Ngayon, may dinadala na ako na sanggol ni Antonio. Wala na kayong pakinabang. Utos ni Don ang batas dito. Kayo 3, manahimik na lang at manatili dito. Yaya Rosa! Yaya Rosa! Parang may dinala ako na itinago dito. Wala na. Hayaan na. Hanggat ligtas ang sanggol. Walang makakahadlang sa aking posisyon. Wala naman akong ginawang mali. Bakit naging ganito? Plano ko bukas mag-joyride sa sports car. Wala na lahat. Sisihin si Yaya Rosa. Tama. Dati, mabait si Yaya Rosa. Bakit ngayon parang ibang tao? Dati, sobrang lambing niya. Ano? Liza, Siri, halika rito. Wala namang kakaiba. Yaya Rosa lang naman ang bumili nito. Tama. Dati, sobrang bait ni Yaya Rosa. Kaysa sa walang pakialam at ayaw ibigay sa matandang bruha na mas mabuti siya. Ang mga ito ay binili ni Ina para sa atin. Tingnan niyo. Bakit nawala ng kuryente ngayon? At Joan, nagkamali ka ba ng tingin? Si nanay na bruha, paano tayo bibigyan ng pagkain? Gusto niya tayo mag-utong... Wala na. Antay na lang natin ipakita sa kanila. Sila-sila, tinatawag ko kayo ngayon para ipahayag ang isang malaking balita. Kuya, tingnan mo si nanay. Baka matapos ang investment ng puno ng saging, may magandang balita. Malalaman mo rin mamaya. Ipahayag ko. Bagong bukas pa lang ang Bayanihan Delivery, ang bilang ng mga user, lumampas na sa 5 milyong katao. 5 milyon ang gumagamit ng ating app. Hindi lang users. Kahit ang 3 beses kong pagkain sa Bayanihan, delivery ko na dinadala. Ang platform natin ay talagang mahiwaga. Sino ba ang tatanggi sa pagiging hari? Ilipat lang ang daliri, may magdadala na ng mga pagkain. Ginang Reyes, sa bilis ng takbo, lampas 1 milyon ay walang problema. Labas na tayo sa lungsod ng dagat at sakupin ang Timog Probinsya. Sakupin ang Timog Probinsya. May milyon-milyong users ang plano natin. Hindi sapat ang Timog Probinsya. Sa susunod, ipapalaganap ko sa buong bansa. Buong bansa?
Gusto ko sa loob na 1 taon, ang Bayanihan Delivery ay maging pang-national na app. Ang buong bansa ay makakakain gamit ang app. Makaling! Makaling! Pang-nasyonal na app! Pinabayaan ko ang pamilya Reyes at pinundohan ka. At tama ang aking desisyon. Jamie, puntahan mo ang puno ng saging. Sabihin mo sa kanila, dagdagan ang investment. Sa 3 araw, magbubukas ako ng susunod na round ng financing. Nanay, dadag investment pa? Walang problema sa pondo. Ngunit ang stock, pwede ba? Huwag masyadong gahaman. Jamie, ang proyekto na ito ay sapat para sa puno ng saging na makasulat sa kasaysayan ng pandaigdigang pamumuhunan. Okay, agad kong gagawin. Ang sugal na ito ay siguradong panalo. Walang dahilan para hindi sumali. Ang pinala na proyekto sa Bayanihan, Bayanihan Delivery, ay magbubukas ng bagong round ng pamumuhunan at maraming kapital ang naghahabol na mag-invest. Ayon kay Ginang Mary Lou Reyes, pipili ng pinakamahusay na pondo para makipagtulungan para mapanatiling maayos ang operasyon. Sa loob lang ng 2 buwan, may pinalad na proyekto. Marilu, ano ba? Ang swerte mong malas. Doon, nandito na po ang 3 prinsesa. Itay, alam na namin ang aming pagkakamali. Humihingi po kami ng tawad. Huwag na po kaming ikulong. Ngunit Itay, ang pagkakamali namin ay hindi lahat aming kasalanan. Dahil dati si Yaya Rosa. Ikalawang anak, madalas kong sinasabi ang paggalang sa magulang. Sa tingin ko dati, hindi mo pinapansin ang aking sinasabi? Yaya Rosa. Sapat na. Huwag na kayo mag-away, kayong 3. Mag-ayos na kayo. Bukas may financial summit sa lungsod ng dagat. Kayong 3. May kinalaman ba kay Ina? Ang inyong ina ay may pinalad na proyekto para protektahan ang stock ng Reyes Holdings. Kayong 3 sasama sa akin, pilitin ang inyong ina na magbalik. Ilipat ang proyekto niya sa ilalim ng Reyes Holdings. Kayong 3, kung may pagkakamali pa, hindi ko kayo mapapatawad. Ho. Bilisan nyo, mag-ayos kayo ng maayos. Antonio, totoo bang babalikan mo siya? Kung bumalik siya, hindi mo ba talaga ako ipapalaya sa pamilya Reyes? Rosalinda, huwag kang mag-alala. May iba akong plano para sa'yo. Binigyan mo ng pag-asa ang pamilya Reyes. Hindi kita pababayaan. Maligayang pagdating sa lahat. Ngayong araw, kain at inom lang. Ang pagtitipon sa pondo ay magiging matagumpay. Dadating din si Boss Santos later. Ikaw at Samantha ay mag-asikaso sa kanya. Opo, Ginang Reyes. Ikaw ay talagang may koneksyon. Katatanggap ko lang na hiwalay kayo ni Don Antonio. Ngayon naging may-ari ka ng isang proyekto. Ang tawag dito, ang ginto ay laging kumikinang. Maganda ang sinabi mo. Ang ginto ay laging kumikinang. Marilu, malas ka lang. Sa maikling panahon, naka-recover ka. Pinapayag ko na mabilis mong naisip ang isang proyekto talagang ka. Bakit na nandito? Wala sa listahan ang Reyes Holdings. Ina, ang layunin ni tatay ay pakiusapan kang magbalik. Nagalit lang siya noon. Kaya niya sinabi ang hiwalayan. Huwag mo napansinin. Ina, mga kalukuhan mo ay hindi na namin pag-uusapan. Balikan mo si tatay. Oh, napatawad na kita. Marilu, tingnan mo. Ang aming mga anak sila ay totoo na gusto kang bumalik. Ako ay totoo din. Wala ka na dapat galit. Madam, bakit po kayo nakatingin? May mali po ba sa aking damit? Ang tumi mo, kahit anong suot mo. Sa susunod, hubad ka. Don. Marilu, huwag magalit. May pinagsamahan tayo. Mahigit 20 taon tayong mag-asawa. Huwag natin ipaghiwalay dahil lang sa galit. Pirmahan mo, ikaw pa rin ang asawa ng pinakamayaman. Ina, bumalik ka na. Ako, si Liza at Celine, maglilingkod sa iyo. Marilu, ang nakaraan, kalimutan na natin. Kung gusto mo, ang 2 anak mong ilegal, bibigyan ko rin ng pangalan ng Reyes. Kayo, mabait talaga kayo. Sa ospital dati, ang sama na ugali, biglang nag-sorry, napakakahilo. Kahit masama kami, anak pa rin kami ng mga magulang. Kahit may away, mas magaling pa rin kami sa inyong mga bastardo. Tama, wag kayong manatiling tahimik. Persuade nyo si Ina sa oras na magkabalikan sina Ina at Ama, gamitin ang proyekto ni Ina para tulungan ang Reyes Holdings.
Kayong dalawang bastardo, maari magbawi sa oras na bibigyan ko kayo ng pagkakataong pumasok sa piling lipi ng Reyes. Antonio, sa huli, ayaw lang matalo. Gamit ang pagsasama, adawin ang aking proyekto para punan ang pagkalugi at itaas ang stock price. Iyon ay dagdag lang. Isang pamilya tayo, hindi ba makatuwiran? Mabuti ang magkakasundo. Akala kung nandito kayo para humingi ng tawad, pero ang inyong plano ay napakalinaw. Ina, huwag ka na maarte. Bumalik sa Reyes Holdings. Wala masama para sa'yo. Wala nang pakialam si Ama sa mga ginawa mo sa labas. Bakit napagalit? Oo nga, Marilu. Tama si Liza. Pirmahan mo. Walang masama para sa iyo. Bumalik sa Reyes ay talagang makakatulong sa proyekto. Ngunit hindi ko tatanggapin. Marilu! Mong seryoso yun ang proyekto mo. Huling tanong ko na lang. Babalik ka ba? Hindi. Hindi ba? Wala nang proyekto mo! Antonio, gagawin mo? Gusto niyo mapa-finance? Gusto niyo palawakin negosyo? Ngayon, wala kayong makukuhang piso. Subukan niyo mag-bankrupt! Itay, kung ganyan ang gagawin mo, malalagay din tayo sa alanganin. Walang problema. Kapag nag-bankrupt, ipipilit kong bilhin. Dahil ang lungsod ng dagat ay akin. Huwag mong sisihin si Itay. Ikaw ang hindi nakapag-avail ng pagkakataon. Sa lahat ng narito, lalo na sa mga nagbabalak mag-invest sa Bayanihan Delivery. Ako si Antonio Reyes, may mahalagang anunsyo. Ngayon, kung sino man mag-invest sa Bayanihan Delivery, ay kalaban ko si Antonio Reyes. Ang Reyes Holdings ay ibabawal ang kanilang kapital. Walang awa. Ano, ibig sabihin nito? Ipagbabawal ni Don Antonio ang Bayanihan Delivery? Mga kapitalista ng lungsod ng dagat, narinig niyo ba? Nagsalita na si Itay. Kung sino man mag-invest, maghanda kayong mag-bankrupt. Ang galing ng proyekto na ito, pero ipinagbabawal ni Don Antonio. Sayang talaga. Antonio, sa pagiging mayaman, gagawin mong masama? Walang hiya ka! Parang si Rosalinda ay buntis kay Antonio. Ang damot ni Antonio, bakit siya gagawa para sa isang kasambahay? Handa mawala ng bilyon. Ganoon pala. Samantha, huwag mong sayangin ang oras. Kung may hiya siya, hindi niya ipabubuntis ang kasambahay. Tama ba, Antonio? Itay, totoong sinabi niya? Bilang pamilya Reyes, pinakamayaman sa lungsod ng dagat, may bilyong kapital. Paano hindi makahanap ng tagapagmana? Marilu, hindi ka makapag-anak ng lalaki, kaya naghanap ako ng iba. Normal lang yan. Tsaka hiwalay na tayo. Ang dami mong pakialam. Sa totoo lang, may 2 anak ka sa labas. Anong karapatan mong husgahan ako? Antonio, 20 taon na tayo. Tanungin mo ang sarili mo, kung walang aking pagsisikap, Reyes Holdings, paano naging ganito kalaki ngayon? Paano ka naging pinakamayaman sa lungsod ng dagat? Sa huli, ako na asawa mo ng maraming taon, hindi pa rin makipantay sa kabit mong nagbigay ng anak. Asawa, patawad. Hindi ko pinatinggan ka. Nilagay ko lahat sa proyektong langis. Ngayon, wala na kaming pera. Ang mga taga-bangko nasa labas, hinihingi ang utang. Mag-isip ka ng paraan, asawa. Mahal, ikaw na ang alagaan ng bata o kumuha ng yaya. Ako na ang bahala sa negosyo. Opo, asawa, salamat. Ang 500 milyon mong utang, kailan mo babayaran? Hindi ako may utang. Hanapin mo ang asawa ko. Mula ngayon, ako ang kausap nyo. Usapin nyo sa akin. Walang kinalaman ang asawa ko. Ano ang ibig sabihin ni Boss Marilu? Si Don Antonio ay walang kwenta? Ang yaman ng Reyes ay galing sa asawa niya. Pwede. Noong una, malapit ng bangkalotehin ng Reyes Holdings. Narinig ko, mula nung 20 taon na nakalipas, nang si Boss Marilu ang namunyo, siya kala nagsimulang bumangon. Ang pagbangon ng Reyes ay dahil sa pagsisikap ni Aina. Huwag kang maniwala sa chismis. Ang tagumpay ng Reyes Holdings ay dahil sa akin. Pinaghirapan ko ito. Anong koneksyon mo dito? Walang koneksyon? Antonio, pinaghirapan ko ang pamilya Reyes 20 taon. Ang lahat ng tagumpay, sa'yo lang? Divorce na tayo. Ulit kang nabigo. Gusto mong tulungan ng walang kapalit? Ang alam mo lang? Ano ba ang alam mo? Walang katotohanan! Kung ang tagumpay ng Reyes Holdings ay dahil sa'yo, bakit hindi tinawag na Cruz Holdings? Huwag mong akusahan ako at linlangin ang lahat. Mga kapitalista dito, pakinggan ninyo. Ang sabi ko sa inyo, kung sino mag-invest sa bayanihan, bukas
ipababagsak ko kayo. May lakas ka ba? May lakas ka ba? Si Don Antonio dito, walang sinasanto. Sabi mo, ang proyekto, huwag na lang siguro. Hindi. Ang inyong salubin hindi ganito dati. Hindi ba kayo naniniwala sa proyekto? Maganda man ito, pero para suicide ang invest. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang buhay. Maganda man ang proyekto, pero walang basihan, walang kapital, walang kwenta. Marilu, gusto mong maglaro? Ipababagsak ko ang proyekto mo at ipapahiya ka. Sino ang mas masahol pa? Sino ang ipababagsak mo? Antonio, papatayin mo ang Bayanihan Delivery. Walang paalam sa akin. Jamie, nung naghiwalay sa Reyes Holdings, nawala sa akin halos bilyon. Bakit ka nandito ngayon? Siyempre, mag-invest! Mag-invest? Sa sinabi mo, para buhayin ang Bayanihan Delivery? Anunsyo ko, puno ng Saging Group ay nakalikom na ng bilyong piso para sa Bayanihan Delivery. Bilyong investment? Hindi ko pa nakikita yan. Puno ng saging, may negosyo sa buong mundo. Malaking kumpanya yan. Kung sila ang mag-back sa bayanihan, ang bayanihan siguradong aakyat sa tuktok. Antonio, sa tingin mo dahil ikaw ang pinakamayaman, ikaw na ang hari ng mundo? Alam mo, dahil ako ang natayo ng Reyes Holdings, siguradong malalampasan ko rin ito. Marilu, Jamie, sigurado ba kayong labanan niyo ako? Labanan? Masyado kang mayabang. Antonio, huwag magpadalos-dalos. Isipin mo ang ating mga anak. Okay lang. Ako ang ikalawa. Wala kang alam. Kung hindi ko mapahamap ang babaeng yan, paano ako magtatagal dito? Marilu, ipapatawag ko na lahat ng bangko para i-freeze lahat ng account mo para walang piso kang makuha. Kitang-kita ang iyong pagbagsak. Kalihim, Soliman, ipabatid mo sa lahat ng bangko sa lungsod ng dagat na i-freeze ang lahat ng account ni Marilu. Siguraduhin mo walang makalabas na kahit isang sentimo. Marilu, sa tingin ko ngayon, wala ka ng laban. Walang hiya! Ginamit mo ang kapangyarihan para i-freeze ang account ng ganitong mababang paraan. Hindi mahalaga kung mababa, basta epektibo. Ina, pinapayuhan kita, huwag na lumaban. Wala itong magandang maidudulot sa atin. Parang hindi niyo pa ako kilala. Sa tingin niyo, ang mga laro-laro lang ay makakapatay sa akin? Marilu, sa tingin ko ngayon, wala ka ng laban. Walang pera, anong gagamitin mo sa proyekto? Kalihim Soliman, itigil ang pag-freeze. John! Anong ginagawa mo? Pinakain kita ng maraming taon para ka bang sumipsip at labanan ako? Ama, hindi mo kailangan ipilit. Si Ina kami ay pamilya. Dapat mag-sorry kung may kasalanan. Ngayon, bakit kailangan ng buhay? Walang utang na loob! Alam mo ba sinong kinakausap mo? Alam ko na sumipsip ka. Hindi dapat pinayagan si Marilu ang putang inang yon, ang ampunang anak na ito. Ampon! Itay, anong ibig mong sabihin? Hindi ba kami magkapatid na anak ninyo ni Inay? Marilu, walang hiya ka talaga. Pinadala mo pa ang isang espiya na nagtago sa tabi ko ng maraming taon. Itay, hindi po ako. Stand behind me. I'll handle this. Hindi ko akalain na ampun talaga si ate. Kasabihan ko na, ang dugo niya kay Inay hindi magkatugma. Hindi ko akalain na bastardo ka talaga. Kaya pala nung umalis si Inay, palading pinadatanggol ni ate si Ginang. Kayo pa lang magkakasama? Inay, ampun lang po ba ako? Tama. Nung ikaw ay sanggol pa, ang iyong mga magulang ay itinapon ka sa harap ng bahay ampunan ng Dalisay. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nila kinukuha. Ako. Ampun lang pala ako. Inay, may problema. Na-freeze lahat ang aming mga account. Marilu, naramdaman mo na ang paghihirap ng walang pag-asa? Kung ang pag-freeze ng account ang iyong pinakamalaking armas, napaka-disappointing mo. Patuloy kang lumalaban. 30 segundo na lang. Ang lahat ng iyong account ay magiging frozen. Kahit man lumuhod ka sa akin,
hindi ko pa rin papatawad. De segundo na lang. Diyo. Fa! May problema! Tagapangulo, may problema! Pinilit na binili ang Reyes Holdings! Ano? Pinilit bilhin ang Reyes Holdings? Alam mo ba kung sino? Sino ang may lakas ng loob? Puno ng Saging Holdings. Puno ng Saging Holdings? Hindi posible. Kahit na ang stock ay naputol, para puwersahang bilhin, kailangan ng 200 bilyong piso. Kakakuha lang yan ng 100 bilyon para sa Mary Lou. Paano niya kukuha ng 200 bilyon para puwersahang bilhin? Bibilhin ko ang Reyes Holdings bilang bagong operator ng Bayanihan Delivery. Itong ang aking 100 bilyong pamumuhunan. Pinaglalaruan ninyo ako. Nabili ang kumpanya. Ang Reyes Holdings, babago na ng pangalan? Ama, ang negosyo ng pamilya natin, talagang mapupunta na sa iba? Hindi posible! Nagsisinungaling ka, di ba? Kasabwat mo si Mary Lou, ang putang inang yan. Tama, di ba? Tagapangulo, matapos bilhin ang pudo ng saging, nakuha nila ang 51% na kontroladong stock. Ang stock ninyo ay pangalawa na. Paano nangyari to? Ang aking mga taon ng pagsisikap. Wala na. Antonio, ang sinabi mo kanina, ibabalik ko lang sa'yo ang pakiramdam ng walang mapuntahan. Kumusta? Ikaw! Ako ang may-ari ng Reyes Holdings. Anong karapatan mong turo-turo ako? Ay, ito, sa loob ng maraming taon, palaging Di mo man lang tignan kung sino ang nagtatanggol sa'yo para maging maayos ang lahat. Palagi kang may solusyon, di ba? Ilabas mo na! Ako? Tagapanggulo, ang paggawa ng plano ay palaging ginagawa ni Boss Mary Lou, di ba? Tuloy niya pinapadala ko sa pamilya Reyes. Si Yaya Rosa ang nag-aasikaso. Di mo ba alam ito, sir? Boss Marilu, magpahinga muna po kayo. Hindi na. Kailangan matapos ang plano ngayong gabi. Ipagawa kay Antonio. Baka magkaroon ng problema ang kumpanya. Ano? Totoo pala. Ikaw ang may pakana nito. Sa loob ng maraming taon, mula pa noon, si Inang tahimik na nagsusumikap para panatilihing buhay ang kumpanya. Yaya Rosa, di ba sabi mo may kabit si Ina at laging naglilibang? Ano ba talagang totoo? Ako. Antonio, sa ngalan ng sanggol natin, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloko. Hindi kita niloko! Ikaw ang nagpapalito at naduluko sa akin! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon! Wah! Hindi ko akalain na si Don Antonio ay walang kwenta. Nagkamali ako noon. Walang kwentang lalaki. Umaasa lang sa asawa. Para maging mayaman, hindi marunong magpasalamat. May kabit pa, hayop ka talaga. Kuy! Idineklara ko ang puno ng Saging Holdings na ang mga stock ng Reyes Holdings ay ililipat kay Ginang Marilu Reyes bilang pondo para sa Bayanihan Delivery. Mula ngayon, si Ginang Marilu Reyes ang unang tagapang-ulo ng Reyes Holdings. Antonio Reyes, bilang may-ari ng pinakamaraming stock mula ngayon, ipagbabawal ko ang lahat ng stock mo at ipapatalsik ka sa board. Umalis ka kasama ang 2 anak mong at pag-isipan ang iyong nagawang pagkakamali. Guardia, pipitin sila. Marilu, hindi mo pwedeng gawin ito. Marilu! Marilu, hindi mo pwedeng gawin ito. Pinakamayaman daw? Walang kwentang gigolo lang. Kung ako siya, sa harap ng asawa, magpakamatay na lang. Siya pa naman, may mukha pang mabuhay. Itay, di ba sabi ninyo ni Yaya Rosa, walang kwentang si Ina, peste lang sa pamilya? Ngayon, kabaliktaran ng totoo. Ano ba talagang totoo? Hindi ganyan. Naloko din ako. Yaya Rosa, walang kwenta kang babae. Niloko mo ako. Papatayin kita.
Antonio, sumama lang ako dahil mayaman ka. Ngayon, mahirap ka na. Ang lahi ng Reyes, walang dahilan pang ipagpatuloy. Papalaglagin ko na. Yaya Rosa, huwag! Anak ko yan! Asa ka? Hindi ako papayag na pagkaitan ako ng kinabukasan. Yaya Rosa. Wala na ako. Wala na ang pamilya. Wala na ang asawa at anak. Sa huli, wala na ring lahi ang Reyes. Tawag ni Ina. Naisip na niya ang kanyang pagkakamali? Nagsisisi na siya? Gusto niya kaming balikan? Hello, honey. Pinatawad mo na ako. Dahil sa mga bata, pinatawad mo na ako. Gusto mo na ba akong balikan? Antonio, 3 araw lang kayo. Ilabas niyo lahat ng gamit niyo. Marumi ang mga gamit niyo. Ano sabi ni Ina? Siya, pinapalabas niya kami sa kanyang bahay. Tagapangasiwa, magandang araw po. Tatanong lang po, Sabihin niyo. 20 taong na ang nakalipas may isang sanggol. Ganito kalaki, nasa harap ng bahay, pampunan. Naalala mo pa ba? Parang may maalala akong ganung bata. Kumusta na siya ngayon? Mayaman ba siya? Anong trabaho niya? Siya si Joan Reyes. Siyang panganay ng pamilya Reyes. Mayaman siya. Siya pala. Ang aking tunay na anak. Nasa harap ko lang pala. Joan, sa Financial Summit, alam mo na ang iyong tunay na pagkatao. Anong pipiliin mo ngayon? Ina, humingi po ako ng tawad. Hanap ako ng eksperto para itapon ng bangkay. Ang pangyayaring ito, walang dapat magsalita. Kung may magtanong, sabihin na ang inyong ina namatay sa ibang bansa at hindi na bumalik. Si Rosalinda ang may sala. Ikaw ay langis lamang na nasunog. Ina, si Boss John, hindi kagaya ng 2 kapatid niya sa iyo. Para siyang inabandona. Kaawa-awa siya. Paano kung... John, tawagin mo akong Ina. Ina. Mula ngayon, simulan natin ang lahat. Ang mga nangyari dati, wala na yun. Halika. Po, sana maina. Walang anuman. Mahal, nandito na ako. Mas mabuti, itago mo ang iyong gamit. Umalis ka. Ate Manuyo ka. Kaya inayaw kong matulog sa kalye. Hindi na namin siya sisisihin. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang gusto ni Ina ay hindi pagsuko, kundi isang taimtim na paumanhin. Kailangan nating humingi ng tawad kay Ina. Tingnan nyo, sa mga taon na ito, sino ang laging tahimik na nagbabantay sa atin? Sino ang nagsasabing magsuot ng jacket? Binibili tayo ng merienda. Si Ina, hindi si Rosalinda. Yaya Rosa, malamig na. Bumili ako ng bagong damit Yaya. para sa mga bata. Rosa, ang mga sikat na merienda sa ibang bansa. Bumili ako nito. Yaya, Rosa, narinig ko si Liza at Celine ay may sakit. Saan sila ospital? Pupuntahan ko sila pagkatapos ng trabaho. Paano mag-alala si Ina? Ang mga ito patunay na mali tayo kay Ina. Palaging iniisip kami. Ngunit kami ay malamig sa kanya. 12 taon. Nagkulang kami kay Ina sa pagpapalaki sa amin. Sa mga taon na ito, sinaktan natin si Ina. May kasalanan ba tayo? Hindi lang kami nagkamali. Malaking pagkakamali pa. Ina, pasensya na po. Ina, pasensya na! Ngayon niya maalam ang pagkakamali? Kung kailan huli na? Marilu, may kasalanan din ako. Malaking pagkakamali ko. Kung alam mo nung bakit ginawa mo pa, wala ka ng lahat na yun. Ngayon mo lang alam. Parang hindsight lang. Ano ang pinagkaiba? Marilu, alam ko hindi mo na ako mapapatawad. Aalis na ako. Aalis ako sa bahay na to. Wala ngayon, hindi na kita maabala. Kayo ring.
Ina, alam ko, ako at si Celine ang paghihingi ng tawad ay hindi kayang bayaran ng sakit na naidulot ko. Celine, tara na. Anak ko, nahanap na kita. Sino ang tinatawag mo, anak? Joanne, walang choice ang ina noon. Ikaw ay iniiwan sa bahay ampunan ng Dalisay. Sa mga taon, palaging kitang hinahanap. Hindi ko akalain, nasa tabi ko lang. Pasensya na anak, hindi kita nakilala. Patawad. Ngayon ay magkasama na tayo. Magsama tayo na maging masaya, ha? Si June ay anak ni Rosalinda? Ako ay anak mo? Oo, ikaw ang aking anak na binabuhatan ng 10 buwan. Kung hindi ka naniniwala, pwede tayo ngayon mismo magpa-DNA test. Joan, ngayon, ang iyong tunay na ina ay dumating para kilalanin ka. Ikaw ba ay sasama sa kanya? Kilalanin mo ba siya? Joan! Mula ngayon, aalagaan pa rin kita tulad dati. Ang dahilan kung bakit. Nasasaktan si Ginang. Ay dahil sa iyo, nilabag mo ang tiwala ni Ginang at ginamit lang ako. Simula pa lang, hindi mo ako itinuring bilang anak. Rosalinda, bagaman tayo ay magkadugo, pero ang mga ginawa mo, ang iyong mga kasalanan, ay nagpakita ng iyong tunay na pagkatao. Hindi ka isang mabuting asawa at ina, lalo na hindi ka isang karapat. Kilalanin ka ay parang kilalanin ang magnanakaw bilang ina. John, ako, ang iyong tunay na ina. Paano mo nasabi ang ganitong salita? Uwalis ka! Hindi ko kilala ang babaeng tulad mo. Sa puso ko, si Mary Lou lang ang ina. Sinasabi nila, ang buhay ay bilog. May karma sa lahat. Rosalinda, sa loob ng maraming taon, ginawa mo ang lahat para umangat. Ngayon ay mahirap ka na. Ang iyong tunay na anak ay ayaw kang kilalanin. Yan ang karma mo. Madam, Boss Marilu, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Hindi dapat ako gumamit ng mga pandilin lang. Hayaan mo akong kilalanin si Joan. Palayasin siya. Mula ngayon, ipagbabawal ko siya sa buong lungsod ng dagat. Ipabayad ko sa kanya ang kanyang kasalanan. Upo? Hindi! Paul! Masarap at mura. Masarap. 3 taon na. Sinubukan ko ang lahat ng paraan sa negosyo, pero wala man lang nagtagumpay. Parang talagang walang kwenta ako. Ilang dekada akong sumuso kay Mary Lou, pero hindi ko alam. Pasensya na sa kanyang ama. Ang sakit ni Celine, kailangan ng 500,000 para gamutin. Hindi ba natin hihingi ng tulong kay Ina para tulungan tayo? Hanggang kailan tayo magtitinda ng baon para makakuha ng 500,000? Liza, bago ka magsalita, isipin mo muna kung paano natin itinrato ang iyong ina. Hindi tayo mapapatawad ng iyong ina. Hindi natin pwedeng tingnan lang mamatay si Celine. Ay, wala tayong magagawa. Pao! Masarap at mura. Pao! Boss, 3 araw na akong walang kinakain. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako ng kaunti. Sige, kukunin ko ang mainit na baon. Ikaw si Rosalinda? Antonio? Hindi. Maling tao. Hindi ako si Rosalinda. Isang palaboy lang ako. Isang pulube. Pagbigyan mo ako at maging mabait ka. Sa aso ko ibibigay kaysa sa'yo. Uhaw na ako. Awatin mo naman ako. Umalis ka! Antonio, ilang taon din akong sumama sa'yo. Hindi mo ba alam na may utang na loob tayo sa isa't isa? Hayaan mo lang akong mamatay sa gutom? Mas mababa ka pa sa hayop. Kung may kaunting awa, ako sa'yo, mas mababa pa ako sa hayop. Liza, ako si Yaya Rosa. Liza, sumagot ka naman. Pinaghirapan kitang palakihin. Hindi mo babalak bayaran ng utang na loob? May mukha ka pang panggitin yan, Rosalinda? Si Ina ang nagpalaki sa akin. Hindi ikaw, mga putang babae na may sakit sa utak. Kung hindi lang si Celine naghihintay ng gamot, sasama ako kay Ina para pahirapan ka. Umalis! Umalis ka!
Liza, Tara, mabenta tayo sa maraming tao para may pambayad sa gamot ni Celine. Paong! Pao. Ano yan? Mga po, may nabibenta ng paon. Titingnan ko lang. Walang mata ka ba? Nasagi mo ang sasakyan. Kaya mo bang bayaran? Pasensya na. Alis na kami. Pasensya na. Alis na. Sila yan. Kelo! Sila ba yun? Boss Marilo. Boss Marilo, yung kami ay simpleng tao. Nagkamali kayo ng tao. Oh, kami ay simpleng tao lang na naghahanap buhay. Hindi kilala? Bakit alam niyo ang apelyido ni Joan? Antonio Liza. Matagal na ang nakalipas. Parang hindi pa rin kayo marunong magpanggap. Ina, ako at si tatay ay ayaw mong maging abala ka. Ngayon, kami ay kumikayod na. Hindi na namin hihingi ng tulong. Marilu, ako ay kumain sa'yo ng 20 taon at naging walang utang na loob. Sa wakas ay nalaman ko na hirap kumita ng pera. Mula ngayon, magtitinda ako ng baon para sa aming anak. Hindi na kita abalahin. Ina, sa tingin ko ay talagang nagkamali siya. Mas mabuti na. So, huwag ka nang humingi sa ina. Deserve natin ang lahat ng ito. Oo, deserve natin ang lahat ng ito. Kahit na ang sakit ni Celine ay walang katapusan, ako at si tatay ay gagamitin ang aming mga kamay para punan ang lahat ng ito. Kailangan operahan si Celine. Walang problema. Aalis na kami. Magkano no isang baon? Ilan ang lahat? Walang karne, 10. May karne, 12. Tatay, ikaw mismo ang nagluto nito. Para mabuhay, nag-aral din ako magluto. Ngayong hapon may malaking meeting. Bibilhin ko lahat ng baon para sa mga empleyado. Salamat, Ina. Baya para sa pao. Itako mo. 1,000,000? May pag-asa na ang sakit ni Celine. Jo, tayo na. Salamat, Boss Marilu. Salamat, Ina. Ina, unang beses ni tatay magluto. Gusto mo subukan? Sa kanya na rin may amoy ng tahanan. Mabuti na nagbago siya. Ngunit huli na, hindi na maibabalik ang lahat.